Sa napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa umagang ito mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo ang ating tanim na ampalaya na magkasabay natin itanim yung dalawang variety, Galaxy Max F1 at saka Mestiza F1. Okay, so sa nagtatanong sa akin, sabi nila, "Sir, alin ba sa dalawang variety ang magandang nating itanim?" Okay, so mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo. Ang dalawang variety na po iyon, may mga panahon po sila na maganda natin siyang itanim. Halimbawa kung tag-araw, ang isa-suggest ko sa inyo ay Mestiza F1. Ang Mestiza F1 mga farmers, maganda siyang itatanim sa panahon na tag-araw, lalo na malaki ang iyang bunga at makintab. Tapos sa tag-ulan, ang Mestiza F1 pwede naman natin itanim, pero marami tayong mauubos na mga fungicide kasi madali lang po siyang mamutok, or kung tawagin natin ay cracking. Okay, so sa Galaxy Max F1, wala siyang pinipiling panahon, matag-araw man o matag-ulan. Maganda po siya kasi yun po ang ampalaya na matibay sa pamamarako at cracking. So kahit araw-arawin pa umulan mga ka-farmers, ay matibay din ang kanyang bunga at hindi din mamutok at hindi din magka-cracking. So yun po ang ating Galaxy Max F1 na ampalaya. So sa lahat na nagtatanong sa akin kung anong magandang variety, pulo sila mga maganda, pero may mga panahon lang kung kailan natin silang itanim. So ang Mestiza, pwede naman itanim sa tag-ulan, o ulitin ko, basta may mga fungicide lang po kayong gagamitin na kayang protektahan ang inyong mga tanim, lalo na sa bunga, kasi pag init, biglang ulan, madali lang mamutok or magka-cracking ang Mestiza. Pero pag kulang ka sa fungicide, ito na lang ang Galaxy Max F1 ang itatanim mo. Pero pag sapat ka sa mga fungicide para proteksyonan ang mga bunga ng ampalaya mong Mestiza, magtanim ka ng Mestiza. So yun lang po siguro mga ka-farmers, no? So kayo nang bahala. Basta yun lang ang mai-share at maibahagi kong kaalaman at saka sa na-experience ko sa dalawang variety na yun, kasi palagi akong nagbabahagi, no, ng mga kaalaman sa mga variety na ating nasubukan. So yung time na hindi pa ako lumipat mga ka-farmers dito sa Luzon, ginagawa ko na ito. So may video na po tayo din Mestiza BS, Galaxy Max, alin sa dalawang variety ang may maraming bunga. Pareha lang sila mga ka-farmers, no? Same lang po sila, mabunga. Pero kung pag-usapan natin si Max sa tag-araw, maliit lang kanyang bunga, tapos maiksi, tapos maganda. Pero si ano naman sa tag-araw, kasi malaki ang sadyang bunga niya, maganda din siya. So yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo sa dalawang variety na yon. So ngayon papasilip ko sa inyo si Mestiza. So magkatabi lang po, ano, kasi apat na linya ang Mestiza, apat ang Max. Tara, samahan niyo ako mga ka-farmers. So yung ampalaya natin mga ka-farmers, yun po ang ating ampalayang na bagyo. Okay, dini banda Mestiza na din, oh. Marami pa ding bunga. At saka dini naman sa isang linya, ganun pa din. Okay, so ang area natin mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ay palagi po itong mabaha, no? Pag halimbawa ay malakas ang ulan sa itaas, kasi dulo po ito ng irrigation dito, ang lahat ng mga tubig ay maipon, kaya ang ating ampalaya stress siya kasi palaging nababad sa tubig pag umulan ng malakas, lalo na pag may bagyo. So sa hampas ng hangin ay nakaka-stress din sa ating tanim. So buti na lang kahit na bagyo tayo, ay nanatili pa rin nagbunga. Hindi naman marami, at least meron tayong napipitas mga ka-farmers. So yun po ang mga ma-share at maibahagi ko po sa inyo. Tapos may nagtatanong, "Sir, iniwan mo na ang Zamboanga kasi dati taga Zamboanga ka." Yes po, taga Pagadan City po. Ang dahilan po mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo kung bakit lumipat ako din, ay dahil po sa kaliwat kanan kong lugi doon. Mura pa ang gulay kong mga ka-farmers, tapos pagdating sa Cebu ay wala pa ding bayad. Kung magdala ako mga ka-farmers ng mga 7,000 kilos, no, na gulay, mga 10,000 kilos na mga gulay, kasi yun po ang ating mga harvest doon, ganyan karami araw-araw. So ang mabayaran ko, halimbawa 9,000 kilos na subukan ko, ang binayaran mga ka-farmers ay nasa 4,000 kilos lang. So yung 5 tonelada tapon ng mga ka-farmers. So kawawa, mura pa ang gulay tapos hindi pa nabayaran lahat. So kawawa kami kasi yung mga insecticide, fungicide natin ginagamit mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ay hindi din bumababa ang presyo. Patuloy siyang tumaas, patuloy siyang pataas, para abang ang aming mga produkto ay
palaging nagbagsak. So yun po mga ka-farmers ang dahilan kung bakit ako lumipat din lalo na sa panahon sa pandemya. So yung mga lupain na narinta ko doon, pinapahiram ko na lang po sa church mga ka-farmers para makapagpahinga sa gulay. Kaya yun po ang dahilan mga ka-farmers, kasi araw-araw ako doon, yung time na araw-araw doon ako na may nagha-harvest ng mga gulay papuntang Cebu. Tapos dahilan sa hindi ako mabayaran, yun po naghinto ako doon. Kahit sa Zamboanga mag-deliver ako 3 araw magkasunod, ganun pa din ang mangyayari, mura pa ang presyo, wala pang bayad. So kawawa, may tao ako, kaya nalulugi ako doon mga ka-farmers. Hindi kagaya dito sa Manila, dito lang sa bayan ng Bawan, parang ako lang, mga 2 lang siguro kami nagtatanim din ang isa na sa Durungaw, Bawan din, barangay Durungaw. Din ako nandito sa San Roque, barangay San Roque. So 2 lang kami mga ka-farmers. So maraming tao, kunti lang kaming mga farmers. Kaya nga pagdating sa market ang gulay, kahit sabihin natin kasi bagsakan naman, maraming mga gulay at may ipon doon dahil sa daming tao. Tapos tingnan natin, daming gulay pero naka-address na kung saan dadalhin, kaya mahal mga ka-farmers. Kahit 100 tons pa ang talong dyan nadalhin araw-araw sa Tanawan, dahil ang Maynila sobrang daming tao, dalhin pa sa papuntang Bicol, sa Naga, papuntang Laguna, Cavite, kahit saan ang mga probinsya. Dahil sa daming tao mga ka-farmers, kulang pa din, kaya mahal. So yan ang nagustuhan ko din malaki at malawak ang ating market compare sa Mindanao, halos lahat ay mga farmers. Yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang may share ko. So sa nagtatanong sa akin kung anong gustong variety na itatanim nyo at alin sa dalawang variety ang may maraming bunga, same lang po sila, pero may variety sa tayo sa tag-ulan, may variety din tayo sa tag-araw. So kayo na lang ang magpili mga ka-farmers. Okay, so bago tayo magtapos, hingin naman ako ng isang favor sa inyo, lalo na sa mga baguhan. Paki-share na lang po at saka paki-subscribe. I-click naman po yung notification bell kung pwede lang po para updated kayo sa mga next video yung i-upload ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. See you next vlog. Bye bye.